Okay, balik po. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At kanina po ay katatapos pa lamang po ng ating interview kay Police Chief Inspector Amador, no? At sa kanyang mga kasamahan para na sa ganon ay maibahagi natin sa ating mga kababayan yung mga nakikita natin totoong nangyayari sa Taguig, no? Pero hinangaan po natin siya sapagkat lahat po ng ating ipinarating sa kanya ay kanilang aaksyonan at hinihingian ko sila noong kanilang aksyon at reaksyon, ano, sa loob po ng 15 araw, no? At ngayon naman po ay napakaganda at napakaswerte po natin ngayon 2016, ano? Ano ngayon? February 3? February 3, no? At bagamat kulang-kulang ang February, ay napakaswerte ko ngayon taon na to, no? Sapagkat namit ko ang pinakamagandang lalaki, no, sa ITV, no? At itong dalawang to talagang gusto ko maiparating sa ating mga kababayan, sa lahat na nanonood, mga OFW, no? Ngayon ay kailangan po natin itong kanilang mga ginagawa, no? At yan, ipakita natin yung training option nila, no? Para na sa ganon. At ang sasagot po nito, sapagkat hindi ko alam kung ano ang nakapaloob dito, ang magandang lalaking katabi ko, no? Siya yung magpapakilala talaga nito, no? At uubusin natin yung oras natin para lamang doon sa lahat yan, no? At ibaba mo pa ng kaunti. Yan, para makita, yan, okay. At para na sa ganon ay malaman po ng ating mga kababayan na yung kanilang mga ginagawa ay para sa taong bayan, no? Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi saan man sulok ng mundo na nararating ng ating programang Wow Action Balita, tumutok po kayo, no? At ipapaliwanag po ng ating katabi ngayon, ano po ba itong ginagawa natin? Itong nasa likod natin. At sir, at bumati ka muna sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita ngayong araw na to. Go. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jessica Justin from Leyte po originally, pero nakatira na sa Australia, and I'm back here in Philippines dahil po sa programang dala-dala namin from Australia na nakikita namin kailangan dito sa Philippines, not just in Philippines pero sa iba't ibang panig ng mundo. Wow. So ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo paano po natin to ma-acquire at paano po natin mapapabilis at paano po tayo mapapabilis maka-achieve nito, at ano po ang magiging ano po nito, sir, sa atin, magiging benefit sa atin lahat. Yung mga ano ang kwalifikasyon ng isang gustong magpamiyembro, tama po ba yung sinasabi ko, yung pagka gusto nilang pumasok sa inyong itong ating mga ipinopromote, ano, yung training option, PTI, PTY Limited. Oo, limited, no? Paano po sila? Paano halimbawa, sir, gusto nila na sumama o pumasok sa inyong sinasabing programa? Go. Ganito po 'yon, kasi ang nakita namin nung pumunta kami dito sa Pilipinas, nakita namin na after ng mapping namin, ang curriculum kasi natin medyo behind tayo sa Western countries, sa first world countries, and isa doon sa Australia. So nakita namin na ang Australia is one of the best providers sa trainings and education globally. Yes. So ngayon, ang ano ko naman, ang vision is to help the third world countries may uplift yung curriculum nila, upgrade, ipantay sa first world countries. Tulad ng Australia. Yes. So, Philippines belongs to a third world country po. Ngayon, ang way na gagawin natin nito is dahil sa medyo tatagal pa kung iano natin ang traditional na ano, although nandiyan na yung
K11-12 natin, Oo. which is really good, nangyayari na. Oo. Kailangan ng mas mabilis na action, sir. Oo. So, Tama yun. ang kailangan is online kasi everyone is online. Yes, ito na. Ito na yun, yung programa natin. Oo. So, the way it works, kailangan lang po nila mag-register online. Okay. At paano yung pag-umpisa nila ng pagpaparegistered online? Bivisit lang po sila sa website ng Realistic Training Options, Okay. which is www.realistic.edu or Okay. edu.au. Small letter ba to, sir? Lahat po, small letters po yan. Lahat po ito ay small letter, no? Tapos, doon po sa website na yon, on the upper right side, Okay. nandoon po I-click nila sa right i-click side. nila. Okay. Sa right side, makikita nila doon yung menu, yung Our Courses. Pero okay. mayroon po doon online training sa part na Okay. yun. Oo. Tapos, doon nila i-click yung online training, tapos doon magdi-display ang available courses na nilaunch namin is 9. Okay. They are 9. Mhm. Tapos, i-click nila ang course na gusto nila. Okay. Say, for example, mayroon kami doon business administration. Mayroon din kami doon ang business administration natin is Certificate 3 in Business Administration. Okay. At tapos mayroon din Certificate 3, Certificate 4, Diploma ng ng Work Health and Safety, which is one of the most in demand po na course at the moment globally, Work Health and Safety po. Yes. Tapos ganun din po yung yung project management. Certificate 4, pati diploma ng project management. It's very important po sa mga kumpanya, whether it's a private or government organizations. Then, importante po na mayroong mga taong may kaalaman at galing sa project management, lalo na dito sa Philippines. In fact po, nasa na ngayon na in 5 years time and up to 10 years time, maraming kailangan project managers. Hindi na po dito sa Philippines, kundi sa ibang bansa. No? Tapos, mayroon din tayong training and assessment, Certificate 4 in Training and Assessment. Doon na ito naman ideal sa mga taong trainers, assessors, at also mga teachers. Kung sino po yung mga teachers dyan, in-encourage ko pa kayong kumuha ng training and assessment kasi ito pang magbibigay sa inyo ng qualification na recognize globally. Ibig sabihin, hindi lang kayo pwedeng maging trainer dito sa Philippines, dito sa Pinas, kundi sa lahat ng ibang bansa. Okay. Ngayon, i-click nyo po yung mga kurso na yon, and then it will tell you all the details about your course and also yung mga subjects po nila. Yes. Kung tawagin doon is modules din. Tapos, dun sa baba, pinakababa noon, mayroon doon register now. So, doon lang sila magre-register. Okay. So, or enroll now. Pero pag register po nila, hindi ibig sabihin magbabayad na agad sila. Okay. Kasi ang po doon, sir, is register mo lang para masama ka doon sa, nag-show ka ng interest. Yes. Tapos, ang gagawin is, mag-send sa'yo ang email ang administration office namin sa Australia. Okay. To welcome you to the and thanking you for the interest about the program ng RTO. Tapos kung gusto mo mag-proceed, these are the requirements that we need. Ayun. Resume, tapos yung documentation from school or kahit po yung mga evidences, kasi may tinatawag po tayo sa Australian RPL or Recognition of Prior Learning. So, ang pangalan po ng school na to, Realistic Training Options or RTO. Okay. We are registered training organization from Australia. Ayun. Yan pala ang meaning nun. Okay. So, it happened lang na ang pangalan din namin is RTO. Okay. Na ang isang school o isang training school sa Australia, kailangan registered ka na training school o RTO ka din. You are registered training organization. May hawak-hawak pong mga dokumento talaga, no? Para mapatunayan na ikaw ay isang miyembro o rehistrado doon sa RTO. Yes. Pwede nga din po sila mag-check tungkol sa amin doon sa website po ng Australian government. Yes. Which is www.training.gov.au. Government po yan ng Australia, na itong body na to, sila ang may hawak ng database ng lahat ng mga registered na training organization sa buong mundo. Buong Australia. Okay, buong Australia lang. Kasi Ngayon, doon din makikita kung updated kayo
Oo. or kung natanggalan kayo ng license to operate. Okay. Nandoon po yung kung active ka or suspended. Okay. Sa awa ng Diyos po, ang RTO is very 100% compliant since nung nagsimula pa siya 5 years ago Okay. sa Australia. Yes. Tapos, madami na pong kliyente kaming hinawakan doon sa Australia. Oo. The way we do it in Australia po, more on client-based kami pumupunta. Oo. Kasi para matulungan namin ang mga companies na hindi nila hindi mabawasan po ang production nila. Kasi yun ang worry ng ibang companies eh. Totoo Pag yan. sinisinid mo ng training or upgrade ang mga empleyado, Oo. nababawasan po production kasi nawawalan ka ng isang manager, Ayun, nawawalan ka ng dalawang manager totoo. for 5 days o di kaya 2 weeks o di kaya 2 months. So nadi-disable yung nakikripple yung ibang part ng operations. So bumababa yung yung production. Okay. So, ang ginawa namin sa Australia, kami po ang nagre-reach out doon sa mga employers po, sir. Ayun. Ganito pong gagawin namin dito sa Philippines because Okay. this is very effective approach and it's helping the company to run their business efficiently. Not just a company, even the government organizations po, Okay. mga local councils doon sa Australia, Yes. yung mga plant operators nila, mga managers nila, operations managers, kung sinong mga local council members, they also undergo trainings po. Ayan, tama. Oo. Kasi lalo na tayo dito sa Philippines, we are hit by the fact na na rin tayo ng na-hit na rin tayo ng globalization. Yeah. Tapos, na-hit na tayo ng ASEAN integration. Kailangan na talaga natin gumawa ng paraan na ma-upgrade tayo. Ayan. Oo. Na ma-upgrade tayo in a way na hindi naapektuhan yung pang-araw-araw nating ginagawa. Okay. So, ano yun? Through online po. Yan. Kasi this training online na kurso namin, the duration po nito, sir, is 6 months to 1 year lang eh. Okay. Ang iba din umabot ng 14 months, 15 months. Ayun. Pero ideally, matatapos mo to within 6 months to 1 year. Ang iba natatapos ng 9 months. Give you a bit of idea. Okay. May mga estudyante kami na pag nag-aral sila ng 5 hours in a week, which is 1 hour lang bawat araw sa Monday to Friday, say, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, o di kaya alas 9 ng gabi hanggang alas 10, isang araw. Pag-aaral nila. Kasi sila naman ang pipili kung kailan nila. Ayun. Pwede nga 10 minutes ngayon, tapos mamaya 30 Pwede minutes. na naman, Pwede na naman. Ayun. ganun Kasi pala. hindi siya webinar type Ayun. of thing. At kung ano ang makakaluwag sa kanilang mga Yes. oras, ay pwede nilang hilingin sa management. Ano? Kahit sila naman yung magkocontrol ng oras nila. Ayun. So, pwedeng hilingin nila din sa management ng company. For example, during the working hours, pwede silang magpaalam na pwede bang mag-aral ako sa online study ko ng 30 minutes. Ayan, So, tapos another 30 minutes uli kung gusto nila. No? Opo. Tapos, ang nakaganda po nito, kasi after the training, ano ba ang doon? Ano ba ang mangyayari? Ano ang resulta? Ano ang resulta? Okay. After the training po, kami may programa din po kami na nakaabang na we are measuring the result at the end. Kaya itong mga naano sa training, kung sinong mag-aano sa amin, sasama sa programa namin, sa research program, Yes. isasama namin. Okay. We have the so-called research program na nagme-measure ng ROI mo at the end. Ano ba ang nangyari sa'yo after 1 year pagkatapos ng training mo sa amin? Or ano bang nangyari sa'yo after 6 months? Yan. And this is a long-term na research program namin, sir. It can go up to 25 years to even 50 years po. And then, ang mga scholars naman namin, kasi mag-offer din kami ng scholarships. Okay. Yung scholar nyo, sir, walang pinipiling edad yan, ha? Wala po. Kasi ganun po ang ini-implement po namin dito sa Philippines is the standard at saka kung ano man ang nandun sa Australia na pwede naming dalhin dito. Okay. And one of this is giving everyone an equal opportunity to learn and earn. Yeah. So, paano po yun kung hindi sila marunong mag-English? Yun ang tanong, yun diba? nga ang pinaka-problema niyan. Kasi ang medium ng instruction dito sa kurso na to is English because we are Australian and we are trying to help everyone na maging globally competitive tayo. What we have done recently is we actually designed a program ng English proficiency. So, kahit hindi ka marunong mag-English at hindi ka talaga, sinasabi nilang bobong-bobo ka, naniniwala kami walang bobo. Nasa pagpupursige po yun. Kailangan magkaral ka.
Pag-aralan mo at pakinggan mo kung ano yung sinasabi, no? Opo. So, ang ginawa namin, mayroon kaming team ng mga English teachers, Okay. very professional, mix of teachers. Okay. Graduate po ito ng iba't ibang school, Okay. from LaSalle, from Ateneo, Oo, from oo. ibang school sa probinsya, Oo. ng mga top namin ng mga trainers. Oo. Mayroon din mga average trainers na tinitrain namin na para maging top. Tapos mayroon din kaming trainers na graduate ng Cambridge Oo. languages school doon sa UK. Yes. So in fact kami ng mga ng mga lessons, tapos very effective po yung mga approach namin Tinuturo ninyo, kasi no? yung practical conversational yung na approach. Oo. Tapos yung ginagawa namin yung modern way, combination ng ilang traditional way para hindi naman yung mga medyo kumbaga na behind ng yung medyo maedad na behind lang sa na hindi nila kayang i-adapt yung very modern way is pwede namin makater pa din. Ayun. So oo. kahit hindi po sila nakapag from the very beginning di marunong mag-English, mayroon po tayong programa for that. So Ayun. lahat po magkakaroon ng opportunity para mag-aral. Ayun. Maging Tagalog man o ano, no? At ito may asawa o single, pwede silang pumasok sa inyong Programa. kumpanya. Yes. Pwede po. Okay. Kasi sa Australia po, binibigyan din lahat kahit hindi ka nakatapos, kahit may asawa ka, ano man yung sexuality mo or anything, we are all equal. Ayan. Tapos professional ka man o hindi professional, we are all Pwede equal. ka pa rin. Pwede ka pa din. Oo. Tapos doon sa Australia, 60 years old ka pa, pwede ka pa rin mag-aral kung Ayan. gugustuhin mo. Kasi Oo. we believe po that the education po is a continuous process. Okay. Ngayon po, we believe as well na kung hindi man nabigyan ng pagkakataon tong mga tao ito noon, pwede Ngayon, pa silang pwede bigyan na. pagka ng pagkakataon. Dito sa RTO. Okay. Tapos kahit nga po yung mga retired po ng mga professionals, we Yes. encourage them to come out and come and join us sa venture na to, Yun. sa namin journey. Kasi we will be needing lots of consultants as well. Because RTO is gonna be one of the consulting groups sa buong mundo na magki-cater one day ng mga lahat ng lahat ng industry. Okay. So sa accounting industry, sa banking industry, sa hospitality industry, mayroon po kaming mga experts na diyan. Ayun. Sino-sino po yung mga experts na 'yon? Normally po sa kanila sila yung mga retirees. Oh. Na akala ng iba wala nang silbi. Oo. Pero actually, dahil retirado na sila. Oo. Pero actually silang malaking silbi po kasi they have that knowledge and wisdom na. Their experiences hindi The po best. mapapantayan yan ng kung ano lang. Sabi pa nga, experience is the best teacher, di ba? Yun. Tama So, yun. naniniwala kami na sila malaking pa rin yan. Tulong. May tutulong. Oo. And we're looking at the advocacy po at sa legacy po na maiwan natin for the next generation. Ayan. Yun ang inaano natin doon. Sir, gaano ang edad na pwedeng mag-online sa inyo? We encourage na ang ngayon namin, ang 18 years old and above. Kasi, okay. ang ato start with. Kasi, ang sinusolusyonan po natin, sir, dito ngayon, ay ang problema ng unemployment dito sa Philippines. Correct. Itong March and April and May, ang dami na naman nating mga graduates. Thousands of them, wala na Tapos naman wala namang trabaho. So, diba? for you to be able to be the best candidate ng isang trabaho, you need to be competitive. At paano po yun? Kailan may extra ka. Parang may X factor ka. Okay. Ano yung mga X factors na yun sa'yo? Okay. Una, qualification po. Ano bang qualification? Abo ng pinag-aralan mo? Ano pa bang mga additional na mga trainings and courses, mga certificates na mayroon ka? Kung mayroon ka pong galing Australia, abay malaking puntos niyo po yun. Totoo yun. Pagka nag-apply ka sa ibang kumpanya, pagka ginamit mo yung mga nakuha mo sa ibang bansa, isang malaking karangalan yan na agad-agad ay malaki. Kumpara doon sa ibang aplikante. Tama po. Okay. At tapos, another thing, dahil pag nalaman nilang, ang HR department, pag nalaman nilang, ikaw, mayroon ka ng pinag-aaralan ngayon, kahit hindi ka pa natatapos ang pag-aaral na yon. Say, for example, nag-aaral ka ng project manager, project management. Okay. May points ka na lamang sa ibang candidates kasi alam ng HR o recruitment team na mayroon kang future sa kanila
tapos mapapakinabangan ka nila in future din. Correct. Kasi meron kang ina-upgrade na hindi na nila kailangan gumastos pa para sa'yo. Ng mas malaki. Ng mas malaki. Samantalang ikaw ay nandiyan ka Oo, na. At oo. alam mo na kung ano yung gagawin at ginawa mo na noon. Opo. At may case po ako niyan na isang architect na Filipino sa Singapore. Okay. Tapos isa siya sa mga part ng team na nag-develop ng MOA. Mm-hmm. Tapos nung nagpunta siya doon dahil inoferan siya ng Singapore, isang Singaporean company. Oo. Doon siya ng 2 years, nag-enjoy siya, magalaking sweldo. Kaya lang parang nababagot na siya dahil ayaw na rin niya yung routine niya na nagtatrabaho siya sa outside gusto niya sa office. Oo. Gusto niya maging team leader na, maging manager. So, ang ginawa niya, nang-apply siya ng ibang trabaho, wala siyang swerte. Kasi sabi niya, ano bang nangyayari? Bakit qualified naman ako? May experience. Pero hindi siya matanggap. Doon sa ibang mga kumpanya. Doon sa ibang bansa, hindi na sa Singapore. Nag-aim siya sa Qatar kasi malalaki ang projects niya sa Qatar. Malalaki din ang sweldo, pati sa Australia, sa Canada, kung saan. Tapos mga 1 year niyang ginagawa, walang masyadong response. You know what? Nalaman niya itong RTO, tapos pumunta dito sa Manila siya, minute niya ako. Tapos after that, nag-express siya ng interest na mag-i-enroll. In-update niya po ang resume niya. Nilagay lang niya doon na mag-i-enroll siya ng project management. 3 weeks lang po ang pang-apply niya. Within the 3 weeks po, tanggap na ang sunod-sunod na response sa kanya. Tapos, inoperan siya ngayon ng isang malaking kumpanya sa Qatar na isang dinidevelop doon na world-class na shopping center. At ginawa siyang project manager. Wow, galing. At tapos ito, pa lang siya doon na So, hindi pa nga siya nakatapos ng pag-aaral, di ba? So, yun ang advantage doon pag nagkumukuha ka ng mga qualification na galing sa mga first iba't world ibang countries. lalo dito sa RTO. Diba? Lalo pag galing Australia. Yes. Doesn't need to be with us lang. Basta anywhere na meron kayong nakikita kung saan kayo komportable at magtitiwala na ito ang tama para sa inyo, i-proceed ninyo. Pero sir, itong RTO, saan-saan ang sangay nito dito sa Pilipinas at sa ibang bansa? Okay, ang head office po natin is in Brisbane, in Queensland. Queensland? Tapos, mayroon po tayong office din dito po sa Makati. Okay. Tapos, mayroon din po tayong office dito sa bagong office po sa Taft Central Exchange Mall or dating EGI Mall. Nasa 3rd floor po tayo. Corner lang po ng Hillpuyat and Taft Avenue, Pasay City. Nasa lang po, tabi lang po ito ng LRT station. Okay. Ng LRT, Hillpuyat LRT station po. Okay. Pwede rin silang dito sa likod dumaan, no? Sa Atrium. Pwede sa Atrium, sa Atrium Hotel. Kasi doon ako dumaan doon ako nag-shortcut. Kung medyo nahihirapan po kayo at may sasakyan po kayo, sa likod po kayo, may basement po roon, may parkingan. No? At madalas po nandoon ako kasi ang mga tao mas gusto nilang pumunta dyan sa Bendeya kaysa doon sa Makati. Kaya kasi mas traffic doon sa Makati. Ibig sabihin, ang opisina po ng RTO ay nandito sa Buendia at saka sa Makati. Mayroon din po sa level 17 po ng Ayala Avenue, 6750. Tapos may office din po tayo doon sa Antipolo. Sa Skill Power Institute po, SPI Building. ML Quezon Avenue sa Antipolo City. Doon po sa SPI as well as our partner school sa program. Kaya marami pong magandang mangyayari kasi hindi lang po ito online, sir. Darating po ang panahon na ang program namin is nandito rin physically na yung mga trainers from Australia nandito, mga trainers natin at mga teachers dito iti-train natin para maging internationally qualified din sila. Para ang kwalifikasyon nila ay pang-international na. At sir, yung halimbawa tiga Antipolo ka, meron tayong branch sa Antipolo ng RTO. Doon na lang sila mag-online. Ganon? Doon na lang sila magre-register, mag-passes kung may mga tanong sila. Kay Ma'am Ma'am Yoli Binanitan pa. Ayan, pakibanggit na lang yung mga contact number nila para na sa ganon, yung mga nanonood at nakikinig, yung mga nasa Antipolo, doon na po kayo kumontak. Para na sa ganon, hindi po kayo mapalayo at
sobrang traffic, no? Opo. Okay. Sa SPI po or Skill Power Institute, ang contact person po natin doon si Mrs. Yoli, Miss Yoli Binanitan po. Okay. Ang VP po ng SPI. Okay. Pwede po ninyong tawagan si Ma'am Yoli sa 0917 Okay. 522-7634. Again, it's 0917-522-7634. Again, O sir. sa eskwelahan, pwede din sa 02570-2298 sa landline. Okay, sa Makati naman po, sir. At sino ang pwedeng kontakin doon para na sa ganon, yung mga tiga Makati ay pwede nang doon na lang pumunta? Namin sa Makati, pwede kayong tumawag sa 02755-6561. Okay. Again, 755-6561. Normally po, ang nangyayari doon is dinadivert sa amin pa din ang mga tao. Oo, tapos sa akin pa rin ang mga tao gustong kami ni Mr. Bart Mag-aaral, Abaya. Oo. Kasi Mr. Bart Abaya is our business development consultant ng RTO dito sa Philippines. Okay. Tapos sa amin gusto pa rin pumunta ang mga estudyante. So, we suggest na dumiretso na lang po kayo sa Bendea. Oo. Kasi doon po nahuhook po kami doon. Doon Hindi kami makalis-alis. Oo. Doon kayo nakapokus. Opo, kasi ang pwede. mga tao mas preferred nilang pumunta doon. Ayun, because at of the mas maluwag siguro convenience. doon, no? Opo, At halimbawa, ang gagaling sila ng Pasay, Makati, gusto na lang nila doon sa may Buendia na sila. Opo. Di ba? Tapos, ang ginawa po namin recently, mayroon kaming promotional program Okay. na kung sino yung gustong mag-improve ng English proficiency, mayroon kami mga teachers at kasama pa ako dun sa mga trainers na nagtuturo din ng English, neutral English po, which means we're teaching a combination of American, British, and Australian English. Ayan. Para kahit sino man ang kausap yung English speaking na pwede. tao is they can easily converse Hindi with na them. kayo mag-aaway, no? Kasi naiintindihan lahat ng lingwahe, no? Opo. Kagaya ni Ami. Si Ami, lahat ng lingwahe alam niya. Di ba, Ayun. Ami? Kaya natin isinasama si Ami ay kasi minsan malungkot siya riyan, siya na lang yung nagagawa ng mga report, no? Okay. Kaya yung sinasabi natin, kaya lahat po ay inaanyayahan po natin, yung lahat na nakikinig, nanonood sa programa po natin, punta po kayo o kaya mag-online po kayo sa RTO. Opo, no? talagang I highly recommend. Hindi po ito dahil ako po ang nag-run ng business development nito, kundi ako po, ang focus ko po nito is program development para po sa ating lahat. In fact, sinakrifice ko ang sarili ko. Iniwanan ko family ko muna doon sa Australia para lang dito sa program na to. Andito na ako for ilang months na. Ibig sabihin, iniwan mo ang pamilya mo sa Australia? Iniwan ko muna sila kasi nag-aaral po yung bunso namin, yung bunso kong anak. Ilan? Yung bunso yung nakasama namin ngayon, isa lang nandiyan sa bahay ngayon. Okay. Sir, pakibati mo sila. Ay. At baka nanonood sila ngayon sa programa natin, medyo batiin mo at pakibanggit yung pangalan para na sa ganon ay malaman niya sila ang binabati nyo. Sige po. Okay. Kababalik lang nila sa Australia kahapon. Okay. Kararating lang nila kahapon. Hello, my son Keanu. I'm the mommy, Rowena. Kumusta kayo dyan? Thank you na nabisita niyo ako dito sa Philippines, and thank you for your support din. Happy kayo sa ginagawa natin dito, ginagawa ko dito. This is for better Philippines. Hindi lang to para sa sa ilang taong kakilala natin o sino mang mga pamilyang gusto natin matulungan, kundi para to sa lahat ng mga Pilipino. As you know, hindi lang Pilipino kundi ibang lahi din. Okay. So we would like to to thank you din sa lahat ng mga taong sumusuporta at mga taong behind RTO dito sa Philippines. Thank you po din sa inyo. Yes. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Ipapakilala ko kayo isa-isa pagdating ng panahon. Okay. Sir, at ilang taon na po ba kayo, sir? 39 po. Okay. So ito yung isa sa maswerte kong yata taon. Itong February. Kasi naiwala ko sa Feng Shui, sir. Oo. Yung 3 ano days. ba yung punsoy na pinapaniwalaan mo? Naniniwala ko ang 9 is forever daw eh. So may forever. May forever nakaabang na maganda sa akin. Tapos life begins at
40, di ba? 40. Next year. So, ibig sabihin po nito, forever ang program na to. Sabi ko nga kay Mr. Bart, Mr. Bart Abaya, yung consultant natin dito, sabi ko sa kanya, alam mo Sir Bart, sabi ko, kung titingnan mo ang China, hanga tayo sa pag-design na ano. Ganun din siya actually, sir. Siyempre. We have a 100-year program. Yun ang gusto namin dito i-implement ni Mr. Abaya sa Philippines po. We have a 25-year program. Mayroon kaming 5-year program. May 10 years program, may 15 years, may 25 years, may 50 years. Tapos ngayon naman pinag-iisipan namin yung 100 years program namin. Kasi parang ang hirap implement noon dahil baka mga didball na kami noon. Napakahaba na noon, ano? Oo, parang imposible yata. Pero, baka, sir, hindi na tayo makita dito sa kinaupuan natin pagka ganun kahaba na, no? Pero alam mo, ang ginagawa namin ngayon, Mr. Bart, sir, kasi, sabi namin, kailangan i-duplicate namin ang sarili namin into 5 to 10. At saka yung duplicate na yun po, hindi po yung kasing edad namin, kailangan mas bata sa amin. Pabata. Kasi para umabot yung programa na yun. Doon sa programa nyo. Kasi pagka kagaya natin ng edad, hindi naabot. Hindi na, baka sabay-sabay pa. Baka mauna pa sila sa amin. Baka magkita-kita tayo doon sa malayong lugar na. No? At baka doon na rin tayo mag-broadcast ng RTO. Pero ano po, naniniwala po kami sa program. In fact, today may tawag sa akin na kino-confirm pa namin to kasi hindi pa naman. Makaka-receive daw kami ng award. Sa April. So, pero hindi ko pa kino-confirm kung anong body, Sabi ko, anong basihan ng awards na bibigay nyo sa amin? Bakit nyo kayo bibigyan ng award? Sino po ba yung magbibigay ng award na yun? Hindi ko pa pwedeng i-disclose kasi hindi pa na-confirm. Pag na-confirm, tsaka nyo ibulong sa programa natin. Pwede po. Kayo po ang una naming kasi nandito kami ngayon para may continuous natin, announcement. Yes. At ma-update din po namin kayo. Minsan din po kasi may mga magandang balita. Meron din kaming mga taong nag-express ng sponsorship na gusto lang mag-sponsor ng may scholars. Meron sa aming tao na pwede tayong manawagan, sir. Go ahead. Ano po ito, yung programa po, we also encourage kung sino man po yung mga taong may magandang puso na gusto makatulong sa ibang tao, matulungan na ibang pamilya din through helping one child. Isang bata lang po o isang family member. Kahit po may edad na 25 years old na professional na gusto niyo pong tulungan para maka-upgrade po sa sarili nila at para magkaroon ng better chance ng employment, tapos better career opportunity development, pwede po kayo mag-sponsor sa kanila. Pwede kayong magpakilala, pwedeng hindi rin. Anyone would come, is welcome. Punta lang po kayo sa amin, coordinate lang po kayo sa amin kasi ang gagawin po namin sa mga scholars na to, meron po kaming research program after ng 1 year ng graduation nila, mini-measure namin how successful they are. Tapos after 3 years, kung halimbawa mayroon tayong 1,000 scholars, ano po nangyari sa iba? Bakit kung 700 lang naging successful? Ano pong nangyari sa 300? Baka napapabayaan nila, no? Baka naman hindi lang nila na-maximize yung resources na meron sila. So may research, may program po kami doon na nakaabang, sir. Tapos ito pong mga tao na to na if they agree, they will sign an agreement with RTO na yung magiging part sila sa research program para na rin silang public property, mag-disclose sila kung ano nang na-achieve nila. At the same time po, doon sa agreement, mag-a-agree din po sila na pag sila po yumaman na, may 4 ng kotse, o di kaya 3, ginalaw bahay, baka pwedeng naman sila mag-share. Sila naman ngayon ang mag-i-sponsor. Correct. Para hindi naman lagi silang tinutulungan. At saka makatulong naman sila. Kasi nakuha ko po itong message po sa mga sa mga mentors ko sa overseas. Because I've been away po since 1999 pa pakihay mo sila. Hello po sa lahat po kay na Tito
Red sa Brunei, sa lahat po ng mga naging mentors ko, kay Ambassador Virginia Benavides po, ambassador po natin sa Brunei for many years, who's been achieving a lot of stuffs. Dami pong achievements Ambassador Benavides. Ang balita ko ngayon, si Ambassador Benavides is now in New Zealand. Okay. Siya po ang ambassador ngayon ng New Zealand. Wow. Amba, thank you so much po. Because of your encouragement po at sa lahat po ng mga na-mentor mo sa akin, nandito po to sa heart at isip ko. Ang message niyo po sa akin noon, to pay forward, not to pay back, but to pay forward po ng lahat po ng tumulong sa akin. Kaya ito na po, pinapasa ko na po yung mga tulong ninyo at sa yung iba mga pang itinuro tao. sa iyo, At itinuro mo sa akin. Pinapasa ko na po sa iba. Oo. I'm very happy na na-fulfill ko na po yung mga wish niyo for me. Yeah. Ang inano nila sa akin na to come back home to Philippines, to our country in Philippines with flying colors. Ito na po yun. Kaya makita niyo po yung RTO, sir. Oo. Ayan na. Flying colors yan. Yung ibinalik mo na sa kanila. Oo. Okay. Ang logo na to, nagsisimbolize po yan ng mga trainings sa iba't ibang mundo. Ayun, oo. Yung kulay asul, Ang kulay. ano ang meaning niyan? Hindi ko masyadong ma-explain lahat Okay. kasi si CEO actually, meaning ko, I need to be honest, isa sa mga namin ng values ng business is honesty. Dapat pala, sir, malaman natin kung ano yung mga meaning ng kulay na Ng yan. kulay, oo. Next, sir, Binigyan mo ako ng assignment, sir. Oo. Kasi kailangan din natin maipaliwanag sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin kung ano ang mga meaning ng mga kulay na yan. Oo. Kasi nilagay nyo yan, ibig sabihin, alam nyo po kung ano ang mga meaning. Tama po. Di ba? Tama po Kasi yan. yung mga nanonood ngayon, ano kaya yung ibig sabihin ng kulay asul? Ano kaya ang ibig sabihin ng kulay green na yun? Di ba? Para malaman natin. Hindi bali yung RTO nakalagay naman yung na. meaning. Oo. Di ba? Tamang-tama yan. Ngayon, binigyan mo ako ng assignment. Talagang aalamin ko po yan. Dagdag, ano? Opo. Kasi may mentor ka naman doon sa ibang bansa. Dito naman, magkaroon kahit nakapiraso, no? Na matutunan ka sa akin, no? Sapagkat, siguro yung aking mga mensahe sa inyo ay makarating din, no? Opo. Sa inyong lahat na yung mga meaning nun ay dapat malaman ng ating mga kababayan. Sige po, sir. Okay. Gagawin ko po yun at Oo. sisiguraduhin ko pagbalik ko sa sunod kong guesting dito po sa inyo. Yes, alam oo. ko ng ibig sabihin ng bawat kulay na yan. Okay. Kasi ang alam ko lang ngayon, general. ang lahat ng mga ano na yan, ang lahat ng limang ano na yan, Oo, limang kulay na kulay. nakapaligid. Oo. Ano po yan, ng kulay yan ng iba't ibang Bansa. training sa buong mundo. Pero alamin ko sa CEO, Oo, kasi siya yan. pong may akda nito eh. Oo. Siya yung gumawa niya. Siya ang gumawa niya, siya may akda sa RTO. Ako Oo. naman ang may akda sa program dito sa Philippines. Ayan, And it took oo. me more than a year po kumbinsihin ang CEO na dalhin ko ang programa dito. Yes. Kasi sa Australia pa, ang mga tinutulungan po namin, mga ibang lahi. Lalo Okay. ng mga Irish. Dapat pala sir, kapag ka nagpo-programa tayo rito, dapat tinatawagan mo yung mga nasa ibang bansa para na sa ganun magpalitan tayo ng usapan. Pwede din, pwede. Okay, Oo. naka-online tayo, di ba? Oo. At para na sa ganoon, lahat po ng nanonood sa ibang bansa, naka-online tayo. Live. Ayun, Diba? ano po, nananawagan din po ako sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang Yes, bansa. oo. Lalo na po yung mga taong naghahangad pang may pagbabago ang buhay ninyo. Gusto niyo makapunta ng ibang bansa naman na pwede niyo makasama ang mga pamilya ninyo tulad ng Yes. Australia, Yes. Canada, New Zealand. Kumuha po kayo ng qualifications po na Dito sa recognized- RTO. Dito sa RTO na po. Yes. Kasi first hand po, credible po na na-witness ko itong programa na to. Yes. Very effective. Kaya ko po ito dinala dito. In Okay. fact, kaya po din ako naging ano dito kasi isa po ako sa naging recipients po ng scholarship ng RTO. Ayan. Scholar po ako. I have a lifetime scholarship. Sana ng RTO. yung mga susunod ay yung mga nakikinig ngayon, isa rin sila, no? Walang imposible po. Kung nangyari po to sa akin, pwede po mangyari po sa ibang Sa tao. ibang tao. Oo. At So, nangyayari. mangyayari po. Tapos ang mga tao namang may capacity to sponsor, Yes. feel free. Mga kumpanya po, pwede din po kayong ginagawa namin sa Australia. Okay. Kung isang kumpanya, for example, bangko o di kaya production company, kung nangangailangan ng isang empleyado na ideal para sa inyo, kaya namin po yun i-train sila. Ayan, para Para makaano sa inyo, para matuto sila. Oo, kung ano,
pwedeng kami mag-train kung anong gusto ninyo sa isang empleyado sa IT, anong klaseng training, anong values ang mayroon. Pwede namin yun i-nurture sila at i-train. I-will groom namin. I-groom namin sila. Pagdating po sa inyo, they are the perfect candidate para sa inyo. Nakatulong na po sa HR ninyo. Sa recruitment process, nakatipid na kayo ng pera sa recruitment. Oo. Napakabilis ng oras natin, sir, ano? At 5 minutes na lang, ano? At siguro yung mga nakikinig at nanonood ngayon, sa next week, kung willing kayo, sir, na pumunta rito para ipagpatuloy natin at makatulong tayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa RTO, dito sa programa po ng Wow Action Balita, inaanyayahan ko kayo na ituloy-tuloy po natin ang ginagawa nyong mga magagandang layunin para sa ating mga kababayan. Pilipino ka man, tiga-ibang bansa ka man, English ka man, Tagalog ka man, o kung nasaan ka man, basta naaabot ka ng programang ito, sana maabot din ng RTO ang inyong mga magagandang layunin, ano? At sa ngayon, ang hihilingin ko na lamang po sa inyo yung message nyo. At wala na tayong oras no? Sige po. Okay. At go ahead, sir. Sige. Message sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon. Go. Okay po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Kakampi News po, sa Kakampi team. Kay lahat po, kay Ma'am Fe, po, thank you so much. At sa Ma'am Ami, lahat po ng involved dito sa team ninyo, sir. Yes. Pinagmamalaki ko po na nasa po kayo, nasa isang lugar na na hindi ko ina-expect na marami pa lamang nangyayari dito. Sabi ko, wow. Sabi ko, ang dami palang nangyayari dito. Tapos kanina, impressed pa ako sa unang guest nyo. Kay Major Amador. Major Amador po. I'm very pleased po na na-meet ko siya kasi nakita ko po yung advocacy niya. Nakita ko po kung gaano siya kasincere sa serbisyo. Yes. Ngayon po, na lalo akong naging mas matapang pa na labanan din po ang mga crime. Mga pangyayari, crime cases po dito sa Philippines. Yes, kaya sinusuportahan ko po yung programa din nila. Ito rin pong RTO, solusyon din po ito ng krimen kasi kung nabigyan mo ng trabaho ang tao, mababawasan po. Krimen. So ngayon po, binabati ko po lahat ng mga OFW sa Middle East. Galing po ako ng Jeddah dati sa Saudi Airlines, sa Brunei, sa Dubai, sa Singapore, Indonesia, Malaysia, US po, Australia, lahat po ng mga Filipino anywhere po sa buong mundo, Germany, kung saan man po kayo. Wag po kayo mag-hesitate kung anong may kukontribute ninyo. Umuwi kayo dito sa bansa natin. Ang sarap po ng pakiramdam pag nakakauwi kayo at may nagagawa kayong maganda para sa kapwa nating Pilipino, lalo sa buong bansa nating Pilipinas. Yes. Yun lang po. Maraming salamat po hanggang sa huli natin pagkikita. Hopefully po nandito kami sa susunod na week po. Okay, thank you. At thank you, sir. Thank you po. Thank you. Ito si Sir Bart, ayaw talagang umupo no? At kahit na di bale sa next week ay hindi na ako papayag. Isasarado ko na ang pintuan nito pagka yung hindi pa siya umupo dito, no? Maraming salamat po sa ating mga nanonood at nakikinig sa programa po natin sa Wow Action Balita, no? Siyempre, maraming salamat sa ating station manager, kay Ma'am Penico Demos, kay Sir Sal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. At siyempre, doon po sa naging guest natin. Thank you sir. At sumasaludo ang programang ito dahil doon sa sagot po ninyo na dire-diretso, wala pong cut, no? Thank you sa inyo, mabuhay po kayo. Sana lahat po ng PNP officer ay kagaya po ninyo. Mabuhay po kayo, sir, at General Marquez at ECRPO Chief Pagdilaw. Mabuhay po. At abangan nyo sa Martes at Merkules, andito na naman po itong dalawang magulo na to, no? Oo, manggugulo lang itong RTO. Oo, sa programa ko. Hindi. At ito, malaking tulong. Kaya po natin ginigis sila para mas marami ang makatulong at magkaroon ng magandang hanap buhay, no? At yung kaalaman ang importante dahil yung tinuturo sa inyo rito, hindi po pwedeng nakawin ng mga magnanakaw.
no? Yung kaalaman, dunong, kahit na kailan, hindi po yan nananakaw. Di ba, sir? Tama po, Mr. Ed. Tama. Okay, thank you, at mabuhay po kayo, sir. Good luck. Thank you po. Mabuhay din po sa inyo lahat at sa programa Sir, ninyo at nagkampi. Oo, pero Sir Bart, wag kang ano sa susunod na Martes. Okay, thank you, Ami. Okay, at yan. At nako ay ang aking palang katabi ngayon ay International Development Manager. Opo. Pwede po silang kumontak sa akin sa 0977 Yes. 384-5704. Again, it's 0977 384-5704. Pwede po kayong tumawag sa akin anytime po. Kahit po hating gabi. Minsan gising pa ako kahit madaling araw. Yan po si Jesse Gahusten, Opo. International Development Manager, no? At ano malay mo, balang araw si Ami papasyal na lang sa Australia, no? Opo, Ay, walang imposible. isama mo yan sa Australia, sir, at magulo lang yan dito eh. Hindi, pagka sinama mo yan, papasyal lang, ibabalik mo yan Ibabalik. dito. Kailan Magagalit si Bossing. At thank you sa lahat ng nanonood, ano? Bye-bye. Bye pa. Thank you, sir. Okay. Galing. Hindi nga masamang pagulad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, kayo'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawit ay mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpala sana ay tahunan. Gitara ko sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kang may kinasang aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay magdarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka.
Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Nasa Rotary kami, Mas nabibigyan ng pansin pag sinasabi, hindi Pilipino, Australianong Bisaya. Nagkaka-interest sila kung sino to. Hila puti, kala puti, magulot sila dyan. Hindi lang pwede sabihin si Amay Bisaya. Oo. Eh si Amay Bisaya lang ang sikat ng sikat. Wala man tumama sa kanya eh. Eh, dati alaalala lang yung Elsa, Elsa talaga. Lukrusan. Wala governor. Siya? Governor na siya? Look, ano yung magaling niya sa magaling pa ito sa akin. Ang type ko yung kopya. Ayan, sir. Info. Masarap kasi ito. Doon sila pumasok sa kanila. Doon sila pumasok. Tama rin naman, di ba? Punta ko dito, magaling sa grupo kami kayo. Hindi pa naman buksan yun. Maganda mo ispatan sila ng mga ano nila. Mga mo ispatan kami, kala pumasok kami sa ano. Kasi parang sa kanila. Hindi ba dyan ang tanggal yung pumarada lang yung mobile. Natanggal yung
karapatan yan. Kasi papunta sa kanila yun. Kung hindi naman sila pinapagod. Kasi, Iba yung sitot yan, iba kasi yan. Ay, isang kalagitnaan. Dito, alam niyo kung sino? Si Vice President mo. Si Pai namin. Rillanes. Magkarito kaya yun. Ito, baboy ko ito. Last week, yun na. nagpunta si Rillanes. Presyo ba, Mala? Nakakita niyo naman siya. Pwede na kayo nakapay po. Mga si Duterte po natin. Si Italian. Hindi nila natin madadalong dito. Ayun, pwede ba yun? Gusto nga ng mga politiko yun eh. Safe naman dito eh. Si Rillanes yan. Maganda lang kasi. Hindi naman siya open. Kaya may kita. At saka hindi inasahan. Grace po. Kasi depende po. Kahit sige lang tayo. Alam mo, sa totoo lang, ang programa ko, walang pinipili. Kasi pagka pumili ka dyan, di ba? Kung sino ang pumunta, ayaw nila. Sino ba yung sa'yo yung symbol? Kaya lang, Pero si Duterte, Kasi matapang ko. matapang lang siya. Pero hindi niya kaya gawin yun. Magagawa lang niya yung dosa. Pero pag buong Pilipinas, Nabulit ka ako. ay po. wala siya na una. Eh di ba si, parang nakita mo, nung una, di ba, sumusunod siya. Trapiko, bawat buwang-buwang, ayaw niya. So, di ba, yan po lang. Nabago agad. Kapag amin niya na meron na siyang mga pinapati. Doon lang eh, pinigil siya, hindi. Kanina talaga sa kliyento mo ano. At saka ano, unang-unang inayaw sa kanya ng tao, yung minura niya, di ba? Kapagin na naman. Ay, isa lang, pumunta yan dito ba? Makita mo na siya na. Pero, ano, may tanong po po. Pero bagsak sila. Parang ang wasiko. Malaki. Ang dami agad natin ano sa kanila. Bigla po ang pinamanagitin. O, ito na sa akin. Dinamigation sa ewan ko lang sa police station. Si Mina, dinamig sa mayor. Si Rita, sa wali, Basta yung uling simpa nila, dominan na. Halimbawa, election na. Hindi lahat. Hindi naman lahat eh. Yun lang. hindi man makita yung boto. Pero 99% siguro. 85% na ano nila, nadadala nila. Pero hindi lahat na dinala nila na di ba? Hindi rin lahat na dinala ni Robert Michael na meron pa nga sabi na papuputol ko ang bago pag hindi na natin. Diba? Ngayon eh, ayaw niya nung salita. Ayaw mo magtugtog. Ayaw mo. Kasi may nagtatanong sa kanya, Sir, bakit hindi pa ko sa paano?
Nakabuhay pala yung right party. Pero kung ano na din dati? Okay, party. Oo, kasi yung anak niya, si Esther, pumunta sa DCP. Hindi na. Oo, magaling din naman yun. Yung sa bagay. Di ba naman yan yung natin na Jessica? Tika. Masaya yung kasi sa namin niya, puro iyakan. Kasi magkakayo din yan. Kaya magkikulang, saka tumaho. Tumpulan pa na. Ilan years din ang niraran ng program niya, sir? Ilan years na? Kaya naman iba. Sana naman. Pero din. May tanong pa rin. Sa video rin. Tapos kita naman. Nakakita sa about pagod mo po. Dati araw-araw binigay sa akin 10 times, nilagyan ko. Oo. Kasi wala naman. So, Rocky Park, may partan ko sa Rocky Park, natin kaya tayo. Ipag-project ko lang yung mga pinag-radio, siya ko ang radio, kahit po yung paano yung makapuluto sa radyo? Yun, mga pinagay kasi may 5 to 6 ako eh. Sabi ko yung mga umuwi na tatay, nanay, naluluto, kwentuhan mo sa radyo, ingredients and you know. Tapos, paano, masahin sila yung masahin nila sa video. Yung recipe. So, kinuwento nga naman, ano ba yung chef? Mga chef na may ito. Chef, ano ba yung, yung guest natin, chef, yung co-host ko, chef, pero yung mga chef na yung chef, ang mga chef. Ano ba may adobo, kaya, ano bang klase adobo? Chef, ito pa rin ito. Pinakwento na lang, iunan yung bugas, andyan o, niluluto talaga. Walang lutuan kasi, yung baseball. Malaki na ngayon ang FT dati. Hindi na. Ngayon ang tigas. Magaling sa mga pinagay. Tapos, yun po sa OMC ka. Mahal ba naman nila maligyan na. Sa akin o, master. Ay siya yata manager to. Dami dito sa araw. Ang Usapang halal, kung rin ginawa. Usapang halal. Almost sino ba ang una nito? Maganda. Alam ko Sila ito ba yun? Bumabanat yun eh. Atin yung baka. yung sentence na rin. Every morning siya. Ayun, etc. Hindi naman po ang ganyan. Pero, dahil pa niya na yun eh. Sige po, dahil pa po. Pero si ano, si Pablo. Ano mga kaya, pero parang May number naman ako. Pero kung ulit ang
sa radio lang naman. Hindi mag-show ka na, may ganito kontrata, ang dapat kinamit. Kaya ako na broadcast. Hindi ako na. Saan matulong pa? Wala na eh. Hindi pa yan. Hindi ko wala sa kanya. Mahal ko pero ano? Mahal ko. Ano yung next week? Show ko kasi yun. Ang pinag-usapan namin business pero boss, art of boss. Ayan, kids. Tutulong ko din yung art of boss. Ginagamit ko yun. Hindi ba yan? Nagtayo ng classes. Nagtayo daw ako ng business na ito po. Next week. Matik na kapag sabi ka rin. Kaya seryoso ang tanong ka sa akin. Kaya, alis this to this policy. Namaya mga tarungan na yan. Sir, dahil ako na kanina. Kaya nga, tinanong ka nila. Wala akong choice. Ano sinabi mo next question? Kaya seryoso ang tanong. Baka magkaroon ng impression yung mga mo. Parang pinagulungo ko lang. Sabi ko patay. Kaya hindi parang hindi ko na ako. Tumigil nga yun. Oo, parang nagkaroon ng ilang segundo eh. Sagutin ko ba? Sige na lang, sagutin na. Baka totoo na na. Nasa YouTube ka na bukas. Nasa kamay ni Ari nga. Parang mong din. Tapos kailangan pang pangalaman ng asawa. Paano na kung mayroon pang isa? Hindi. Kailangan pangalaman. Niya, kaya niya iwalay ka. Yun ang impression. Iniwan ko po pamilya ko sa Australia. Ha? Kaya Ako iniwan. Love life. Kala niya iniwalay yan. Pero ang impression na yun dapat pala ang ma-enter na ginamit. Tapos dapat hindi naman nag-issue yung ano. Sila na tuloy ako na booking na. Ayun, book na nga. Okay. live pa ng live pa. Simple lang si Sir kumuha na natin. Nag-choose out ng information. Sa business, kung kami naglalay, pag mga ganun, mahirapan kami mag-business. Pinapapamura eh. Sa TV, mga. Pero, alam mo siya, parang yung kasama ko, lugar talaga ako magsasabi. Talagang Kaya ayoko yung tayo. Siyempre, mas professional ka sa kaya kami dalawa na ito, pag nag-practice kami, sa mabait mo sa kanta. Kailangan naman yan. Kasi nag-practice kayo, kaya siya practice. Kailangan, meron maawa. Parang Endurance kayo. Kaya tuwa-tuwa yung mga nakikita ko. Parang sa judging na mga judges. Kailangan meron talaga dyan na. Otherwise, boring yung ano. Kailangan ang programa ko para sa wait ko kayo. Ito na ako siya. kasi atin isang yung art of bartering, project development po. Pwede mo ako. Ito sa tatak pero ginagamit ko po art of bartering. Art of bartering.
franchise. Fine. Kaya iniwan ko lang, kasi mayaman ka rin sa ginagawa. Yung nakaya, parang gano'n. Yung nakaya. Iniwan niya na yung... Ganito nangyari. Dati parang yung mga reporter sa Ninoy Aquino, di ba? Dati nakabisikleta. O yung mga nagre-report sa Channel 10. Pero kung kayo yun, nakabisikleta lang yun.